Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon. Ano bang final nating kaso, Atty.? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel. Cyber libel po. sa bakit siya ng Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon. Yun po yung writ of habeas data na nauna na namin na i-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. Sir, ito po ba yung clarify lang namin? So, ito po yung social media post na sinasabi kong ni-rape. Yung teaser lang Yes, yung teaser video ito. What about the film? Paano pag napalabas na? Pag pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, may financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, po pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Attorney, kung halimbawa kung mapatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte, no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case po. May PRO po ba sa showing or anong hinihingi? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data. And we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hiniling nyo na po ng iyong kampo? Meron pong hiwalay na kaso. O ipatigil the trailer, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy na walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila o nagtanong man lang. Ano Yung doon? po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Hindi, yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidemanda. Attorney, when will we be knowing the verdict? Meron namang... We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. So, Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Vincentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa writ of habeas data. Sino po may-ari nun, sir? Si Daryl Daryl. Attorney, anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa writ of habeas Nagkukomento, data? gano'n? Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. No? Dahil kasama ka sa nagkokos ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong pribado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon eh. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente.
Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng pag daw, sinasabi niya kasi na wag munang husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi. Pero, ganun yung sinabi ng teaser. Po pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direksyon ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto nito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. So, apektado. Nakakatanggap ng rape threats? Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment doon sa mga posts, nati-trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. So, attorney, talagang apektado yung pamilya? Apektado naman. Sir, politically motivated ba to? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong ipinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyon. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya. Ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo, di ba? So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So, kung hindi minention si Vic Soto, okay lang? Maraming paraan. Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro, specialty nila yon. Pero siguro naman kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas at nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingin siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot ay mag-evaluate ang piskal kung may basihan o probable cause. At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February. if I'm not mistaken. Given the timeline, aabot po ba yun na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula o hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng korte. Attorney, yung parusa dun sa mga nag-share, ano bang trigger natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito no, sa criminal case. Dun sa isa? Dun sa habeas data, ang layunin lang ay pigilan. Para hindi na i-share. Namin sa korte na sila ipigilan at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that? Sa ngayon po, wala. So sir, dito sa RIT, kasama dun yung dapat i-take down na yung Yes. mga posts. Yes. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey De Leon? Wala Kung po. anong legal moves nila, wala pa naman. Wala pa ho kaming idea dun sa movie, yung teaser video lang po ang basihan. Pao, anong reaction nyo? Katulad lang din ang reaction ng asawa ko. Pareho lang po. Of course, as parents and as his wife, naapektuhan po kami. But of course, ito po ang tamang sagot sa lahat ng ito. Gaano kasakit ito, Pao? Lalo't may... Like what I said, just like how any parent would.